Atok Benguet is considered as one of the coldest places in the country. Bukod sa malamig nitong tema, nakaka-amaze ang mga tanawin na makikita ninyo sa lugar na ito. Mula sa mga berdeng kabundukan at kapatagan hanggang sa mga ulap na bumababa sa kalupaan. Ang Atok ay isang paraisong biniyayaan ng kasaganahan. Sa pangalawang bahagi ng aking paglalakbay ay dadalhin ko kayo sa iba pang lugar sa Atok kung saan ma-enjoy natin ang halik ng kalikasan. Flower gardens, nature trip, overlooking view, marami niyan dito. Kaya tara at ituloy na natin ang adventure. Ako po si Miko at ito ang Wonderverse. Good morning guys, so we are here today at the top of Mount Timbak. So this one is considered as the third highest mountain in Luzon. And as you can see here at the top, there are lots of amazing overlooking views everywhere, 360 views that you can see here at the summit. Tara, pasok na tayo. Nandito na tayo sa ating next spot. Pakisarado na lang. Ito guys, ang ating next na destination is the Hidden Garden. Ayan, along the highway lang siya guys. Kaso yung kalsada dito masyadong makitid. So we're going to walk our way down to our destination dahil bawal pong pumasok yung mga sasakyan dito. And hindi ko rin po alam kung mga ilang minuto ba yung trek pababa. But let's see later on pag nakarating na tayo. Eto guys, meron ditong mga strawberry plantation. Ayan. May mga bunga na pero parang nabulok na yung iba. So medyo malapit na tayo guys dahil ayan na yung garden sa ibaba. Nandito na tayo guys. The Hidden Garden. Hidden siya, nakatago sa mga gubat. Registration area dito. Ayan. Yan naman puro mga pine trees. Eto guys, tayo ay papasok na sa loob ng Hidden Garden. Tara! Ito ang Hidden Garden. Literal na hidden kasi para siyang nakatago sa gitna ng kakahuyan. Very cozy ang loob at katahimikan lang ang naghahari. Wala kang maririnig na ingay kundi huni lang ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon. Para kang nasa gitna ng isang meditation chamber. At ang kalikasan ang iyong yoga instructor. Inspired by Japanese garden at kahit na maliit lang ito, I think mag-e-enjoy naman ang mga plantitos at plantitas natin sa mga bonsai plants na nasa paligid. And ito guys, nandito tayo ngayon sa isang area na kung tawagin ay highest point. Pero sa ngayon, second highest point na lang siya. So good morning guys. Lagpas alas 7 na po ng umaga and nandito po kami ngayon sa may
highest point. Sa Atok, Benguet matatagpuan ang Halsema High Road Point o ang dating highest highway system ng bansa. Nasa 2,255 meters above sea level ito at ang dating tinanghal bilang pinakamataas na highway sa Pilipinas. Pero simula February 26, 2019, opisyal na itong naging pangalawang pinakamataas matapos ideklara ng DPWH ang bagong highest point sa Tinok, Ifugao. Kahit pangalawa na, nananatili pa rin itong isa sa pinakamaganda at iconic na stopover sa Cordillera. And ang next nating pupuntahan guys ay ang Mount Olis, and according sa ating driver, madali lang daw yung trek paakyat sa itaas nito. So let's check later on. Andito na tayo guys sa Mount Olis. Tara, mag-hike na tayo. Pero saglit lang yung paakyat dito, hindi kagaya kanina. Kung magandang viewpoint ang pag-uusapan, hindi magpapahuli ang Mount Olis na may taas na 7,900 feet. According sa mga nababasa at napapanood ko online, perfect spot din ang area na ito for Sea of Clouds viewing. Gayunpaman, wala kaming nadatna na Sea of Clouds sa araw na ito dahil tanghali na rin nang kami ay dumating. Usually, afternoon or morning time madalas may Sea of Clouds. Aside from that, kapag ikaw ay nasa itaas, kitang-kita ang 360 view ng kapaligiran. Bubusugin ang iyong mga mata ng mga nakakamanghang tanawin sa iba't ibang sulok. Tanaw din mula rito sa itaas ang isang rock formation na isa rin sa mga dinadayo sa Atok. Magandang spot din for camping ang lugar na ito, lalong-lalo na sa mga travelers na gustong masilayan ang pagsikat ng araw sa umaga. Kung papalarin, baka makakita ka pa ng Sea of Clouds na bukang-bibig ng mga adventurers. Kung meron mang isang atraksyon na kilalang kilala at pinakaunang maaalala ng isang traveler kapag siya ay tinanong about sa Atok, Benguet, siguradong ang isasagot niya ay walang iba kundi ang Northern Blossom Flower Farm. Ito ay isang malawak na taniman ng mga bulaklak kung saan matatagpuan ang sikat na cabbage roses. Isang cabbage na para ring rosas ang anyo. Napuntahan ko na ito dati and sad to say, kapansin-pansin ang pag-decline ng mga bulaklak sa flower farm na ito dahil sa pananalasa ng bagyo. Despite that, locals were being attentive enough to bring back the bloom of this iconic attraction. At iyan ang ilan lamang sa mga magagandang tanawin na maibibigay ng Atok, Benguet. Ang mga litrato at videos ay hindi sapat upang ipaliwanag kung gaano kaganda ang lugar na ito sa personal. Kaya kung nais mong magliwaliw at pansamantalang magpahinga kasama ang kalikasan, halina at bisitahin ninyo ang sulok na ito ng bansa upang masilayan ang ganda ng Pilipinas. Ako po si Miko at ito ang Wonderverse. Saan strawberry sa ube? Apa.